Upper Bikutan, yan po yung para aware kayo sa aking ipinaliliwanag. Para makita rin nila sa kaliwa. Paano ba makikita? Hindi, send mo lang. Ayan, makikita niyo ho dyan? Ayan. So, yung pong binigay ko sa inyo dyan na flyers, ito rin po yon. Para lang mas madali nyo maintindihan. So, ito po yung sinasabi kanina na yung City Health Office, naglagay po sila ng 1,416,269,997. At yung Taguig Pateros District Hospital, naglagay naman sila ng 1,999,966,592. At para po sa inyong kaalaman, ito po ay itatawagin nating public docs, permado po nila yan. Hindi po ako pwedeng maglagay na hindi po tama. Dahil pwede po ako madimanda. At kung mapapansin nyo, may Google link po dyan. Diyan po sa mga papel nyo, may Google link. Pwede nyo i-verify yan. Pag uwi nyo, patulong kayo sa inyong mga anak at apo. Para makita nyo na yan po ay talagang sila rin ang gumawa. Ngayon po, ito pong 2024 budget, definitely baka ubos na ito. Kasi iba na ang panahon ngayon, 2025. So may possibility po ito by, pag lumabas ang budget natin by March, by 2025, baka ito, tataas po ito, baka 3.5 billion, may possibility na gano'n. Kasi 3.4 to eh. So mas tataas to. So, ang iniisip ko po, kung tayo po ang magiging mayor, sa awa po ng Panginoon, sa tulong nyo, ang unang-una ko pong gagawin, pag tayo ay naging mayor, pupunta ako sa Taguig Pateros District Hospital. I-check ko kung meron po bang x-ray, pang-ultrasound, pang-chemo, pang-dialysis, kumpleto ba ng gamot, lahat ba ng mga ating wheelchair o maggamit yan, pasilidad, maayos po. So kung wala po yan, pang MRI, pang chemo, pang dialysis, kung wala lahat po yan, doon sa 3.5 billion, kasi napakalaki po eh. Kasi ngayon 3.4 so may possibility pa maging 3.6 billion. So yung pong ganong kalaking pondo, ibibili po natin ng mga gamit, equipment, kasama po ang mga gamot. Ang gusto po ng inyong lingkod, pag tayo ay nagkasakit, ayaw kong hahanapin nyo ang politiko. Nakuha nyo po yung ibig ko sabihin? Mamaya na kuya, mamaya na. Pagka po tayo nagkasakit, ang gusto po ng inyong lingkod, huwag nyo hahanapin ng mga politiko. Dapat, pag nagkasakit man, pupunta lang kayo sa ospital, magpapatingin, gagamutin, paglabas nyo, kung ano yung reseta ng doktor, dapat dala nyo pag-uwi. Huwag na huwag kayong magte-text o kanino mang politiko dahil isi-set up po natin ng mas maayos. Kasi hindi nyo naman kami dapat hanapin eh. Kung maayos ang nakaset up, at yan po ang gusto ng inyong lingkod ng Team AMC. Ngayon po, isa pa po ang tanong ko. Dito po sa Upper Bikutan, ano ba ang pinakamalapit na ospital na private? Paranaque Hospital, no? Malapit po dito. Kasi pagka nagdiretso mo dito, Paranaque. Ang MCT malayo ba o St. Luke's malapit? So yung mga malapit na private hospital, gusto ko rin pong lagyan ng pondo. Bakit po? Kasi minsan, di ba minsan mayroong emergency sa ating pamilya? So tayo, hindi naman tayo naghahanap ng public hospital. Ang iniisip natin, kahit anong ospital. Basta importante umabot yung ating mahal sa emergency nga eh. So ang gagawin po natin, lalagyan natin ng pondo yung mga private hospital. Para nang sa ganon, doon man makarating ang ating mga mahal sa buhay, wala tayong babayaran din. At mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo kung saan ko kukunin yung pondo doon. Kasi dapat po ang nagpapaliwanag o ang nangangampanya, klaro. Diba? May figure kung saan kukunin. Hindi pwedeng, pag ako nanalo, ganito ang gagawin ko, ganito. Hindi.
dapat ipakikita ko sa inyo. So yung po question na yan, na kung saan tayo kukuha ng pondo para sa private hospital, yan po ay mamaya ipapaliwanag ko. Tandaan nyo, education, wag ko kayong maniniwala. Sinasabi nila, pag daw nagpalit ng administrasyon o ng mayor, mawawala ho daw ang benepisyo o scholar. Never po. Tandaan nyo, never mawawala ang scholar kasi iyan po ay unang-una ay batas. At alam nyo, kaya ikaw tumatakbo bilang mayor para tumulong sa tao. Tama po ba ako? Pag tinanggal mo yan, hindi ka tumutulong sa tao. Nagpapahirap ka sa tao. Kaya wag po kayong maniniwala sa kanila na pag nagpalit ng administrasyon o ng mayor, mawawala ang scholar. Kaya lang, bakit lagi nilang sinasabi na gano'n? Kasi minsan na nakakalungkot lang, ang tingin sa atin, hindi tayo nag-iisip. Alam ko naman na hindi kayo naniniwala sa mga ganong paratang. Kaya wag po kayong maniniwala. Ano po ang gagawin? Na kahit sinong mayor, kung ako po'y mamarapate na magiging mayor, ito po ang gagawin ko. I-upgrade. Number 1, mula kinder hanggang high school, bibigyan natin ng allowance 1,000 monthly. Alam nyo, ang Parañaque nagbibigay ng 500 pesos monthly from kinder to high school. At alam nyo ho ba ang pondo ng Parañaque? 12 billion lang. Tayo is 21 billion last year. So ibig sabihin, mas malaki tayo. Kaya sinasabi ko, magawa kayo ng ordinance, kinabay at mga konseho, na kailangan from kinder to high school, merong allowance na 1,000 pesos ang ating mga anak. Nakakaya ho ng iba, bakit hindi natin kaya? Hindi po ba? Pero lalagyan ko ng kulatilya. Ibig sabihin, kailangan ang ating mga anak papasok at mag-aaral. Hindi naman pwedeng mag-enroll kayo ng 10 anak nyo, hindi naman papasok, kukunin nyo yung 10,000. Hindi pwede yun. Para lang kayo nagtayo ng apartment. Malinaw po. So lalagyan natin ng kulatilya. Kaya po ginagawa natin yun para ma-encourage ang ating mga anak na mag-aral. Tama po, okay po yun, ha? Okay. So yung gusto mag-anak, pwede na magdagdag. Habol. Okay, isa pa. Graduation, di ba merong top 10 na ginasabi? Pag graduation, yung grade school at high school, usually may top 10 yan eh. Kaya lang, yung top 10 na yun, laging silang nakakakuha ng cash incentives. Normal naman kasi magaling eh. Wala namang manalo. So, baguhin natin. Gumawa tayo ng batas. Anong batas? Lalagyan lang natin ng ceiling ang grades ng ating mga anak. Ang ibig ko sabihin, pag ang ating mga anak ay nakakuha ng 80% pataas, kasali na siya sa cash incentives. Anong purpose natin? Para yung mga estudyante na hindi na sila natatakot makipagkompetensya doon sa 10 magagaling na bata. Ang thinking nila, kailangan ko lang i-maintain ang aking grades na 80 pataas, kasali na ako sa graduation sa cash incentive. Marami na akong utang sa inyo. Yung allowance sa 1,000, cash incentives, di ba? Tsaka yung hospital sa private hospital. Tatandaan nyo, hindi ko naman makalimutan yan. Ipapaliwanag ko kung saan ko kukunin. Klaro po sa kaliwa? Klaro sa kanan? Okay, go. TCU. Pag ako naging mayor, walang babagsak pagkatagatagig ang nag-take ng exam. Take ka na ba na exam? Paano gagawin natin? Imbis na entrance exam, gagawin natin evaluation exam. Pag ako naging mayor, magdadagdag ako ng mga courses. Lagyan natin ng engineering, architectural, nursing, o kaya vocational courses. Lagyan natin. Ngayon, kung meron na tayong courses na ganyan, at nag-take ng exam na ang ating mga anak, like for example, from 1 to 10, nakuha ng anak nyo is 5.
So hindi ibig sabihin bagsak, pero hindi natin ibabagsak, nanay. Hahanap tayo ng course na pwede doon sa 5 na score niya, itutugma natin sa anong course. So makakapasok pa rin siya. Hindi siya titigil. Oh. Ngayon, the next year, gusto niya talaga yung courses na engineering o architectural o nursing, mag-take ulit siya ng exam. Kung na-perfect niya yung exam na from 9 o anong category ng nursing o engineering, pwede na siyang mag-shift ng course. O, di ba mas maganda yun? Walang titigil. Kahit nanay, pwede kayong mag-aral kung gusto niyo mag-aral. Kung gusto lang naman magdagdag. Nung nagpa-input kami ng apo ko, dito na rin. tinawag ko ng university. Kung wala man lang, walang engineering, walang nursing. Iyan po. Kaya lang po sa nag-aaral ng anak ko na wala ka ba ako ngayon? Sa GRU. Tama. Kaya, Alas 10 ng gabi, kuminsan bababa siya ng alamang. malayo. So ngayon, pagbaba ng tiputan, walang resident. Nakakaawa. Ang sabi ko, pag-watch na rin, Kaya nga, yan po yung ginasabi ko ngayon, nanay. Naiintindihan ko po kayo, nanay. Naiintindihan ko po si nanay. Kasi nga daw, yung anak niya is nursing. Apo, nursing po. Engineering. Ibig sabihin niya, pwede naman sa laki ng budget natin, pwede naman tayo magdagdag ng course. So, yun nga po ang naisip ko kaagad, pagka tayo naging mayor, magdadagdag tayo ng courses para yung ating mga mahal sa buhay, hindi nalalayo yung mga mag-aaral. Walking distance lang dito. Ngayon, nanay, kunyari naging mayor ako, nakita ko, kulang na pala yung mga buildings. Ang gagawin po natin, yung mga room, magtatayo tayo ng TCU Annex. Di ba? Sige na, nanay, wag po kayo mag-alala. Dito na po tayo, ha? Talagang galit na galit si nanay sa TCU. Ayun nga, mami, huwag kayong mag-alala. Magdadagdag tayo. Ngayon, kulang po ng rooms. Ang gagawin natin, magtatayo tayo ng TCU Annex. Meron akong nakita, nanay, na lupa na pwedeng tayuan ng TCU Annex. Kung papansin niyo yung TLC Park, diba sa C6, doon po may nire-reclaim na lupa doon. Yun ang gusto kong lagyan ng 5-story building para sa mga ating mga taga-Taguig. Within Taguig din. Di po ba napakaganda nun? So yun po ang gagawin natin. Nanay, solve na po ito. Yung ating problema ni nanay. Okay lang, sir, kasi tangkay na yung apo ko eh. Ano pa ho? Trabaho. Ito, trabaho. Napaka-importante po. Napaka-importante po ng trabaho. Alam nyo, ang mayor, very powerful yan. Pwede yang mag-create ng trabaho para sa ating mga mamamayang taga-Taguig. Bibigyan ko kayo ng sample, ha. Kunyari, itong tindahan na ito. Natatandaan nyo si Freddy Tinga nung may CDU? Diba, yung kiosk-kiosk? Itong kunyari, like for example, itong tindahan na ito. Ako ang mayor. Magpapasa ako ng batas, yung mga sari-sari store, ang gagawin ko, sisilipin ko kung gaano kalaki yung mailalagay na tinda dyan. Yung kung anong gaano kalaki. At dapat gawin mo yan within 100 days makatayo ka ng ordinance at magawa mo ng maaga. Hindi pwede by next election na 2028. Useless yun eh. Kasi may nakikita ako, tapat sari-sari store. Ngayon ko lang nakita yun, tapos 3,000. Ano po ang naitulong? Dapat ang isang mayor nag-iisip paano matutulungan. Kaya nga po ako, like for example, ito. Sasabihin ko sa staff ko, silipin niyo yan, o nanay, gaano kalaki po ba ang pinupuhunan nyo dito sa tindahan nyo? Kung like for example, ito po ay may allotment na 50,000 o 30,000. Ang gagawin natin, ay doon sa 100 days, lalagyan natin ng pondo yan. Bago pa lang, dapat bigay mo na. Hindi pag-eleksyon, ha? So, karapatan ng mayor yan, sa laki ng pondo natin, baka ngayon nasa 24 billion. Saan mo naman dadalhin yung pera? Itulong natin. Di po ba? O ngayon, dito. Sasabihin, ano po ba street ito?
Ortega, oh. Yung mga taong magkakapitbahay dito, sumulat sa akin. Mayor, yung Ortega, lagi na lang baha. Lagi namin problema. Oh, agad doon gagawin natin. Kunyari, kaya naman sa award project. Kasi nung time ako councilor, meron tinatawag na 149. Baka ngayon, ibig sabihin ng 149, 149,000. Award project yon. Baka ngayon, 300,000 na yon. O itong Ortega Street. So yung mga kalalakihan dyan, yung mga sama-sama dito, kakausapin ko, mag-aalat ako ng 300,000 dito sa inyong drainage. Kung anong problema niya dito, kayo na ang magtulong-tulong na gumawa sa street nyo. Anong number one purpose? May malasakit kayo sa street nyo. Kasi number two, ang kumita, kayo din. Di ba ba? Kasi trabaho Ang trabaho pinag-usapan natin O kung meron naman tayong hindi kulang kami, maliit to, ang 300. Kunyari, mga 2 million, ibibit po natin yan. O siyempre, baka may mga kilala kayong yung contractor na taga-Taguig, sumali sa bidding. Kasi as much as possible, gusto ko ang mananalo taga-Taguig na contractor. Kasi pag taga-Taguig ang contractor, definitely ang trabahador, taga-Taguig din. At the same time, ang kumita, taga-Taguig din. Di mo ba simple-simple yun? Ano pa ho? Uniforms ng mga anak natin. Tawagin ko sino ba kapitan dito? Sunga. Kakap, baka naman pwedeng pagsama-samahin natin ang lahat ng mananahe dito sa Upper Bicutan. Kasi lahat ng estudyante na manggagaling sa Upper Bicutan, ang gusto kong mananahe, puro taga-Upper Bicutan lang. Tulungan natin, yung trabaho, bigay natin sa lahat ng mananahe. Ngayon, siyempre, wala ko kaming makina. Pag-aralan natin, kung kailangan tayong bumili, mag-invest tayo. Di mo ba? Kasi sa totoo lang, yan ang power ng mayor. At hindi lang basta power. Ang aking punto, gusto ko makita yung sarili ko sa inyo. Ako nag-start ako from zero, tatay. Ang stepping ko, ganyan, nanay, pag naputo, nilalagyan ko lang yan ng pako. At nung nangungontrata ako, kung kangi-kangino Poncio Pilato ako nakikiusap. Ngayon iba. Ako ang mayor, ako ang may power, discretion ko kung kanino ko itutulong. Sige, kanino ko itutulong? Siyempre sa Taguig lang. Bakit? Ang concern ko lang, lokal ng Taguig. Malinaw po? Yun, okay. Ba't parang malungkot kayo? Ayaw niya ito, trabaho ba? Attitude. Baguhin natin ang political attitude. Alam nyo, ang isang namumuno dapat parang magulang, tatay. Tatay, ilan anak mo? Isa lang. Isa lang? Ang tipid naman. Sino marami anak dito? Dati ikaw. Ilan anak mo, kuya? Dalawa. Talo kita, ako 5. Ikaw doon? 7. Yun, magalakas ang pagod doon. 7. Okay, ganito. Diba, ang magulang dapat, kung 7 ang anak, 7 rin ang mahal. Diba ba? Hindi pwedeng ang mamahalin mo, 5 lang. Ngayon, kasi yun ang ama ng tahanan Ngayon, ako naging mayor. Ibig sabihin, ako ang ama ng syudad. Okay? O, bibigyan ko ng sample. Like for example, itong lahat na nasa kanan ko, i-assume natin na ito ay lahat Team AMC. Lahat, assume natin, sample lang. Itong lahat ng nasa kaliwa, nasa kabilang partido. Sample lang, sample. O ganito, pag ako ang mayor, hindi pwedeng ang mamahalin ko lang itong kanan. Dapat kung ano ang tulong ko sa Team AMC, parehas ng tulong ko dito sa kabila. Di ba mas maganda yon? Parehas din. Kasi dapat wala tayong pinipili. Yan ang kailangan lingkod bayan After ng eleksyon, pagsundo-sunduin natin. Huwag natin pag-away-awayin. Ayan ang gusto kong mangyari. Baguhin natin ang political attitude dito. Kasi mamanahin ng mga anak natin yan na hindi tama. Ganito. Nagkaroon na eleksyon. Naglagay ng tarpaulina, yung kabila. Dito sa tindahan na to. Tinulungan ko siya, assuming binigyan ko ng puhunan. Okay lang yun. Wala tayong karapatang mga hamasukan ng kanilang desisyon.
bayaan mo lang. Walang problema yun. Pero hindi natin tatakutin. Kailangan tanggalin mo yung tarp na yan dahil matanggal lahat ang ayuda mo. Di ba? Bakit nanay na gano'n? Dapat bayaan mo lang. Kasi ako naniniwala, pag mabuti ang iyong itinatanim sa iyong kapwa, mismo sila ang magbabago. Marirealize nila yun na tama si Serapi ka. Na dati nag-aaway-away tayo, ngayon magkakampi-kampi tayo. Yun po ang dapat eh. So, klaro nanay, doon sa 7 anak. Amen. Ano ate ha? Yes, sir. Pwede pa ako magdagdag pala dyan eh. Kasi 5, pwede pa akong 2. Ha? Mayor, ito nga po, di ba? Total, mabanggit ko lang kasi Apo. kayo. Dahil marami ako anak, mas ano ako sa bigas. Dati po, Mayor, ang FTI, ano po ang FTI? Food terminal. Yes. Oh. Pero ngayon po, ang meron lang kami terminal. Wala na kaming foods. Wala. Before po si DOT, ang bigas po pumapaha sa FTI. Namibili kami niya nila nanay kasi pipila ka doon, may green card kami, Mayor. Tama po. Pero ngayon, yung mga namin na binababa nilang 39 pesos na bigas, nag-try ako, Mayor, kasi kailangan ko makamura. Pero nung sinain ko, kahit yung, hindi naman po sa pagano, kahit po yung sa aso, hindi makakapapakain. Kasi 29 nga binababa mo, hindi naman makakain. Dagdagan mo na lang ng konti, makakain naman. Kaya nga. So, dito po, never mangyayari yon. Maniwala po kayo sa akin. At speaking of food terminal, alam mo, nag-iisip din ako ng FBI, Peaceport. Peaceport doon sa Laguna Lake. Kasi napakarami po pala isdaan dyan. Kasi mas mura. At the same time, gusto ko nga kausapin yung mayor ng Baguio. Yung para mag-trading kami sa mga gulay. O, di ba? Maraming pwedeng gawin talaga pag talagang pag-aaralan natin. Kasi dapat talaga ang mayor, hindi lang pag-eleksyon magaling. Kasi lahat kami magaling pag-eleksyon eh. Ay, para kami santo pag-eleksyon. Pero ang tanong, after eleksyon, nasa na? Yan ang ayaw ko. Ako, pagdating ng eleksyon, pag nanalo na, ay lalo akong gagalingan. Lalo akong haharap sa tao. Sabi ko nga, pag naging mayor ako, once lang ako magpa-flag ceremony sa City Hall. Tatay, yung 38 barangay, iikutin ko muna yun bago ako makarating sa City Hall ulit. Oh, di ba? Mas maganda yun. Kasi at dadaling ko, like for example, Upper Bikutan. Pagkatapos ko mag-flag ceremony sa City Hall this Monday, the next Monday, narito ako. Nandun ako sa Barangay Hall. Dala ko lahat ng staff ko. Dali ko yung mga kailangan yung PWID, Senior Citizen, Business Permit, CEI, o pensyon, lahat ng pangangailangan, inalapit ko sa inyo. Maghapon ako doon. Kahit di ako papasukin ni Cap, okay lang ako doon. Joke lang, papapasukin naman ako siguro doon. So, ganun ang gagawin natin para time to time, magkakasama tayo. The whole 3 years, makikita nyo ako. Yun ang importante at nakakadao pa balad nyo. Ganun po dapat. Ngayon, ano pa ho? Ito naman ay sasagutin ko lang yung mga question na o mga tanong sa akin. Ano ba yan? Paninira. Sinasabi daw, si Serapi ka daw ay nag-loan ng 1.2 billion. Ewan ko kung narinig nyo na yun. Meron daw ako nagbenta ng Aura, lupa ng Aura. Ako daw ang nagbenta ng Pure Gold. Alam mo sa totoo lang, ang councilor at congressman hindi po pwedeng mag-loan ng pera. Ang pwede lang po ang mag-loan, mayor. At saka magbenta ng property ng city, which is mayor din. Yung 1.2 billion, yun po ay niloan ni Freddy Tinga. Kasi 2 billion lang ang pondo nung araw. At yun po ay pinagpagawa ng TCU nung time na yun. So, kinaklaro po, hindi po trabaho ng councilor. Kasama siyang pumirma. Depende kung maganda ang proposal ng mayor. Pero kung hindi maganda, ay magbabalitaktakan sa ano yun, sa session. So, ganun po yun. Okay. So, ano po? Sasagutin ko muna po. Yung 1.2 billion ha. Kaklaruin ko. Ang procedure po, mamaya na lang kayo magpapirma mga kuya. Tsaka pipirma din ako dyan. Ganito po.
yung asa na ba ako, yung 1.2 billion. Ang proseso po ng paglulon, nagagaling po yan sa initiative ng mayor. Like for example, ako mayor, sulatan ko yung vice mayor ko. Igawa niyo ako ng resolution authorizing mayor na ako ay maglo-loan sa kahit anumang bangko. Or pwede kong ibenta ang property ng city. Like for example, ito. Anong street ulit? Ortega Street. Kunyari, ito ay public, sample lang ha. Ito po ay public property. Ibig sabihin, pag-aari ng city, pwede kong ibenta ito. Wala kayong magagawa. Yun ang power ng mayor. O ngayon, papakita ko sa inyo, sino ang dapat mag-loan at sino may karapatang mag-loan. Nandyan din po yan, ha? Kung mapapansin nyo, sila ay nag-loan September 6, nanay, nandyan lahat po yan. September 6, 2022. Bakit sila nag-loan? Construction. Hindi, okay lang, okay lang. Okay, sige. Sige, padaanin mo muna si kuya. Sige lang ate, ingat. Sila daw ay nag-loan para sa completion of City General Hospital and University Complex Building. Tama naman, wala namang okay namang mag-loan. 7.7 billion, September 6, 2022. Sino nag-loan? Sabi ko sa inyo, mayor ang may karapatan. Sino po ang nag-loan? Siya. Malinaw po. Ito po, hindi po pwedeng mag-loan. Kasi hindi pa ako naging mayor. Tama po. O, klaro po tayo doon ha. Ngayon, ang tanong ko, bakit ba nag-loan? Kasi meron tayong 21 billion last year. So yun na lang man ang mga tanong ko eh. Si Freddy, nag-loan ng 1.2 billion. Ang pondo natin ng Taguig is 2 billion lang yata noon. Kaya kailangan niyang mag-loan para maitayo yung TCU. Okay. Sige po, dadaan po kayo. Daan po kayo, sige. Dadaan. Sige, daan ka kuya. Yung grab. Okay. Pwede rin ako game mo. Pwede ba? Bagay ba sa akin? Bagay na. Bagay. Kulang kaya. Okay, kita. Okay na. Go. Tuloy tayo. Ang tao si ate. So, tuloy tayo sa loan. Ang question ko lang po, bakit nag-loan? So, hinanap ko ngayon, tinignan ko yung pondo natin. Inaral ko yung pondo ng Taguig, bakit ba kailangan mag-loan? So, tinignan ko ngayon. Nandyan din po yan, nanay. Makikita nyo mamaya, ito po yung loan na bakit sila nag-loan? Pero inaral ko yung pondo ng Taguig eh. Kinumpara ko sa pondo ng Makati. Kung mapapansin niyo po mga nanay, side mo ng konti. Ayan. Mayor's Office Budget. Kinumpara ko sa Makati at saka sa Taguig. Naiintindihan niyo po ako mga kuya dito? Ayan, dito naiintindihan po? Yes! Okay. Kung mapapansin niyo, magkano ang pondo ni Mayor Abby sa opisina niya? Ulitin ko po, ito ay bawat opisina ng mayor. Ang pondo ni Mayor Abby sa opisina niya is 769,164,000. O yan ang pondo ni Mayor Abby noong year 2023. So balik tayo doon sa mayor natin. Magkano ang pondo ng opisina niya? Equivalent to 5 billion. 5,677,077,847. So nakita niyo yung difference ng bawat mayor. Ang tanong ko lang, sino mas maganda ang performance? Makati. Okay. Punta tayo sa 2024 budget last year. Para alam nyo lang. Uulitin ko po, ito po ay public docs. Mayroong Google, pwede nyo i-verify kung sa ibinigay ko. Pero aware lang kayo. Yung mayor na si Abby, nakakatuwa naman. Imbis na lumaki, lumiit. Naging 1,754,625,000 pesos. So, punta tayo doon sa mayor natin. Nakakasunod po kayo? Okay. Yung ating mayor, hindi lumiit. Lumaki ng 1 bilyong mahigit.
naging 6,723,958,621. Ulitin ko po ang pinag-uusapan po natin, bilyon, not million. Klaro po? Yes, Klaro. Ngayon, ilang taon na po silang nakaupo? 15. Ang pinag-uusapan natin, 2 taon pa lang. Kasi 23 and 24, opisina ng mayor. Kwentahin natin. Ang ibig sabihin, pagsamahin natin, itong 2023 at saka 2024. Pag pinagsama mo yan, ang mayor's office for the last 2 years, ang budget niya is 12,401,36,468 pesos. Klaro po sa inyo? Kung may calculator kayo, pwede nyo i-compute kung makakaya ng calculator. Ha? Ayan po, ulitin ko. 12,401,036,468. Ngayon, meron po akong hanging question kanina. Di ba? Baka i-remind ko kayo, baka nakalimutan nyo dahil nakikita